Okay, again, good day. May tanggap po tayo ngayon, Sakura AV735UV. Ang issue po nito, may clicking po yung relay niya pero wala po siyang sound output. So, yung amplifier nga po pala na to ay ginagamitan po nila ng mixer nung may-ari. So yung mga volume control nito, ibig sabihin ay madalang mapihit kasi mostly sa mixer ka na mag-a-adjust ng volume. So ayan, kung nakita nyo nakatodo na siya, wala pang sound output yung ating amplifier. So ang ginawa ko ngayon dito, syempre kailangan na natin buksan para malaman natin kung ano yung issue niya, bakit ayaw niyang tumunog. So ayan, sa pagbabaklas lang naman ito, meron tong 7 tornilyo, 3 sa likod, then 2 sa magkabilang gilid. So as usual, ganyan naman lagi nating ginagawa pag may mga tanggap tayong amplifier. Kailangan na muna natin talagang buksan after natin i-test. So ayan, kung nakikita po ninyo, nakabukas siya. Yung part po na may kulay blue na yan sa may tone control, yung dinodot-dot ko na yan, yan po yung kanyang master volume. So para po ma-check natin kung ano po talaga yung problema, pwede muna tayong mag-audio test dun sa ilalim. Yung part po na yan ay wala naman pong kuryente kasi yan po ay papunta ng audio source. Yan. Kung naririnig po ninyo, meron po siyang audio na mahina. Ibig sabihin po, yung ating amplifier ay okay naman yung mainboard ng main amp niya. Yan. So sa pagbabaklas nito, dahil wala siyang hawakan sa harapan, tinutusok po yan doon sa loob para mabunot nyo yung knob doon sa labas, kasi meron yung knob doon sa labas na hindi mo mabubunot dahil nga flat yung harapan niya. Then kuha ka ng 10mm na T-range or socket para mabunot mo siya ng mas mabilis kaysa gumamit ka ng long nose. So ayan, kung nakita niyo yung dalawang tinuturo ko na volume control na yan, yung isa po dyan ay main. Yan yung una ko pong tinanggal na 6 pin. Yan po yung kanyang main volume sa preamp. So sa pagbabaklas niyan, ganyan lang po yung aking madalas ginagawa. Nilalagyan ko ng mga lead yung paa para mabilis ko siya mabunot. Ito naman po yung kanyang master. Kasi yung isa pong volume na yon, pag sinagad po natin ng pihit yon, kahit po naka full volume na yung ating master volume, pag naka-off po yung ating main, hindi pa rin po siya tutunog. So ang ginagawa ko po dyan, pinapalitan ko na po parehas para isang gawaan na lang po. Yan, yung dalawa po na yan, yan po yung volume na kailangan natin palitan, volume control. Ano po yan, B50K, yung code po niya, B503 ang number. So ibig sabihin nun ay 50K volume control, isang 6 pin tsaka isang 8 pin. So ayan, kung nakikita po ninyo, tinatanggal-tanggal ko lang yung lead para pagka sinalpak natin yung ating potentiometer o yung ating volume control, ay mabilis na po natin siyang mailalagay. Sa mga ganito pong sira, ganyan lang naman po yung ating basic na ginagawa. Kailangan makakuha muna tayo ng audio para malaman natin kung sa preamp ba o sa main amplifier board ang nagiging problema. Kasi yung ating preamp, madalas siya nasisira kapag ka nai-stuck. Ibig sabihin yung hindi po siya madalas napipihit or hindi siya madalas nagagalaw dahil din po sa mga alikabok na pupunta dun sa loob ng ating potentiometer, ay nagkaka-problema din po siya. Kaya pagka syempre madalas mong pinipihit, kahit nagkakaroon siya ng alikabok dun sa loob, pag pinihit-pihit mo yan, nawawala din naman. Pero syempre, kahit naman anong linis natin dyan, katulad ng amplifier na yan, kung nakikita po ninyo, dalawa po yung kanyang blower. Yung isa nakatapat doon sa mismong heatsink, at yung isa naman po ay nakatapat doon sa kanyang transformer. Kaya medyo madaming alikabok talaga yan. So yung mga ganito po, minsan kailangan nililinis din natin. Kaya lang syempre,
kung medyo umiidad na yung amplifier natin at nakita rin natin na may mga kalakalawang na yung kanyang mga pyesa, ay hindi na po recommended na i-brush or bugahan ng malakas na hangin para malinis. Kasi minsan napuputol yung paa, dating gumagana, biglang hindi na lang gagana kasi nagkatanggal-tanggal na pala yung mga pyesa niya. So ayan, tanesting ko na ulit, inon ko na yung ating amplifier, then nag-audio test tayo. So ayan, ginamitan na natin siya ng ating audio source, then tanesting na natin. Sa pagbabalik nga po pala ng ating preamp board na binaklas natin kanina, yung isang knob po na kulay itim ay hindi na po natin may babalik kasi po yung pong pinalit natin na volume control ay mas mahaba po yung pinaka suksukan ng knob niya. Kaya pag ikinabit po natin yung plastic na knob na yon, tutukod na po siya dun sa may pinaka casing, hindi na po natin siya mapipihit. So ibibigay na lang po natin yun sa may-ari at ipapaliwanag na kaya hindi na natin nailagay ay dahil wala tayong available na ganun kaiksi na potentiometer. Kasi lahat ng mabibili nyo ay standard ang haba. Kung puputulin naman po natin, pwede pong madamage yung ating potentiometer. Kaya yung ginagawa ko po pag mga ganun pong problema, hindi ko na po siya pinuputulan kasi madalas po na babasag din hanggang sa loob dahil nga po pundido lang po yung ating potentiometer. So ayan, tinetesting ko na. Siguro tapusin ko na po yung ating video at sana po ay huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At kung may tanong naman po kayo, please comment down below na lang po para kung makikita ko po agad ay mare-replyan ko po kayo. Hanggang dito na lang po, maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.